Wala akong type mo. Visible yung microphone ka. Visible. Sige po talaga. Tayo po tumayo, huliin po natin ngayon. Napakabuti po ng Panginoon. Kung ika'y umaawa sa Diyos, may taos puso. Pili kung ikaw ay nasa Panginoon, awin mo ang puso ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po sa aklat ng awit 100 verse 1 and 2. Si Yahweh papuriyan, paglikuran siyang pusa at umawit ang may gawa. Pagkatatago ko ka ng aking lalaki ka na puso. Kung papuriyan tayo din, ulihin mo makapangyari niya namin yan. Yes. At paranaran, pinatuloy. Sabihan tayo kay spiritual at dapat ka din ng Diyos. Tunay na tapat ka. Tunay na kapilang. Ang pag-ibig mong wakas at walang kapatid. Hallelujah. Tuloy ka ang Diyos. Hallelujah. Tunay at dakilang ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pinupulit at sangkaihanan. Nalwalhati ng iyong banal na pangalan. Hallelujah. Thank you so much, O God. Na minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng kalakasan sa araw na ito, Panginoon. Upang sambahin ka, purihin ka sa Espiritu at katotohanan mo. Thank you so much, O Lord. Salamat, Panginoon. Lord, ang bawat isa, Panginoon, na nandito ngayong umaga nito, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na madama ang iyong presensya, Lord. Lord, sa bawat sugat na lugar na dito, Panginoon, manahan ka, O Diyos. Lord, ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos, na dakila, tapat sa aming mga buhay. Thank you
Lord, ganoon po ang bawat isa, O Diyos. At siya rin aming pastora na magbabahagi ng iyong mga salita, O Lord. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Ng bawat pamumutami sa kanyang labing, Panginoon. Nais niyang ipahayag, Panginoon. Nais mo ang gusto mong ipahayag sa amin, O Diyos. Gamitin mo siya mightily in the name of Jesus, Lord. Lord, ang bawat anak mo, Panginoon. Yanda mo ang aming mga puso, Panginoon, upang sa aming nakikinig ng iyong salita, O Diyos. May pabuhay namin ito. May share namin, Panginoon, sa aming mga sa buhay. Sa mga nakakasalamuhan namin araw-araw, Panginoon. Lord, alam namin, ito po ang layunin mo, O Diyos. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang kapurihan. Pasalamat pagkakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapalan mo, O Diyos, tunay at nakikita. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kamatay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapagkailanman, walang hintay. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong Aawit ang tiyan at kay buti mo sa akin.
Ephesians 5:19, sama-samang ipahayag ang iyong mga damdamin sa pamamagitan ng himno, salmo, awiting spiritual at kung puso kayong umawit sa Panginoon. Kung puso kayong umawit sa Panginoon, awitin mo natin magkakilang Diyos. Kakilang Diyos. Hallelujah, Lord Diyos. Ating ihahayag pagkakailan man awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, kapangyarihan mong gawa. Sa kanilang mo'y nakikita ang pagdilo. Ating pinasama iyong ginawa, kapangyarihan mong gawa. Pupurihin kita, sa iyo ay sasamba. Dahil sa kanya na ano mong maranasan ang kanyang presensya habang tayo maawit. At sa lahat ng kanyang mga ginagawa, tapat ay nanalo sa Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya napakasarap na tayo ay nakakilala na sa Panginoon at ating maramdaman ang kanyang kadakilaan. Tapat kay
Amen. Bago po tayo dumako sa ating announcement, meron po ba dito nais ipahayag ang ginawang kabutihan ng Diyos sa nakaraang araw? Wala pong mag-ipresent. Sir Elvin. Amen. Nais ko lamang pong pagpasalamat sa Panginoon sa kabutihan ng buhay niya sa atin. Ang itatestify ko po is yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Uncle Rudy and Auntie Neneng. 2 weeks ago po siya ay na-hospital dahil hindi siya makautot, hindi siya makapagpupo. Imagine ka kung ikaw, 2 linggo kang hindi nakautot at makapupo. Di ba? Napaka-uncomfortable doon at napakasakit. So sobra pong hirap at sakit daw yung dinanas ni Uncle Rudy during those times. Nung nag-ano po yun is, nung na-hospital po siya, nag-start ulit kami sa family ng Manyalaklan, nag-start po ulit kami ng prayer brigade namin for Uncle Rudy for his healing. At napakabuti po ng Panginoon. Mahigit 1 week pa lang po kami talagang nag-pray. Tumugon na po yung Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanya po ang papuri. Alam ko, hindi lamang po kami yung sa Manyalaklan, dito sa church, si Pastora din nag-pray. Alam ko, bawat isa din sa atin, nagpo-pray ng kagalingan para sa kanya. And even yung ibang mga kapatiran nila kakilala. Actually, parang all over the world na po dahil ang dami nilang mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon nang nananalangin sa kanila. Tunay nga na kung tayo ay marugdob na nanalangin sa Panginoon na nagtitiwala sa Kanya, ibibigay niya yung kasagutan sa ating mga panalangin. The Lord our God works miracles sa buhay ni Uncle Rudy. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat sa graces and mercies na ibinibigay niya kina Uncle Rudy at Auntie Neneng. Kaya sa Panginoon po ako puring pasasalamat. Amen po. Nice po rin po ipahayag ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Bibigyan po natin ng konting-konting oras na lang si Pastor. Ito nangyari dati sa anak ko kay Marlon at saka doon sa girlfriend niya. 15 years po silang mag-on. After 15 years, naghiwalay po sila. So, sa panahon na naghiwalay po sila, lagi po akong dumudulog sa Panginoon na madaling araw. Lumuluhod po ako sa kanya. Kasi sobrang close na nung bata sa amin, parang anak ko na siya. At napakabait po niya. Maraming beses nagkamali si Marlon, nagkasala, gumawa ng mga kababalaghan, pero still, tinatanggap pa rin po niya. Hanggang kababalaghan. Hanggang dumating ako sa point ng si Marlon na mismo ang umalas. Sa isang kadahilanan na meron po siya nakitang iba. Hindi ko na po siya babanggitin kung sino siya kasi kilala siya ni Clarissa. Yung nakita po niya, yung naging girlfriend po niya, 5 years na sila habang mag-on sila ni Xiao. So yung ang nangyari po, talagang hindi namin matanggap ng buong pamilya sa father side niya at saka sa akin na gano'n ang mangyayari. Although hindi po ako nag-husga, pero hindi po siya para kay Marlon. So yun po, lagi ako biyak, dinudulog sa Panginoon na, Lord, balikin mo po yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Laging gano'n ang dinadalangin ko. Araw, gabi, madaling araw, talagang lumuluhod po ako. So akala ko, tapos pag nakakausap ko yung bata, yung girlfriend niya, nag-iiyakan kaming dalawa. Tapos lumating sa point na, dumarating sa point na pag nagbabakasyon si Marlon, hindi kami nag-uusap dahil against ako dun sa ginawa niya. So, ganun po lagi. 2 years po na ganun. Pag nagbabakasyon si Marlon, hindi kami nag-uusap. Sabi po ng kapatid ko, pabayaan mo siya mag-desisyon.
O kung gano'n, kung pakakasalan niya, kasi nag-plan na po siya na tutuluyan niya yung pakakasalan niya. Sabi ko, Pastora, hindi mo ba friends si ano? No. Tapos sabi ko, kung gano'n ang desisyon, kung pababayaan ko siya, pabayaan niyo rin ako. Sabi ko dun sa mga kapatid ko. So, hayaan niyo rin ako sa desisyon ko. Kapag nag-desisyon akong namundok, huwag niyo akong babawalan pag namundok ako. Alam niyo po, sa kakapanalangin, talagang malakas po yung panalangin natin bilang mga magulang. Sa kakapanalangin ko po, after 2 years, nagbalikan po sila at ikakasama po sila. Amen. Ikakasal po rin natin ang ating Panginoon. Ikakasal na po sila sa God. So, nagpunga po yung prayer ko talagang pag po nakikita ng Panginoon na hindi tayo titigil sa pananalangin. Kasi wala tayong ninangat kundi sa kabutihan ng ating mga nakbituan. So, kapag nakita po ng Panginoon, hindi tayo susuko sa ating kakapanalangin. Kaya yung mga sinasabi natin matitigas ang ulo ng ating mga anak, huwag na po natin sabihin yan. Malalambot na po yung mga ulo nila. Contradict po natin yung sinasabi natin pasaway, mga ganon. Huwag na po. So, pray po ang Panginoon. Laging may bunga yung panalangin po. Talagang tumutugon siya, buhay siya. At totoo ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. 2 years, akala ko wala ng pag-asa, pero sabi ko, ikakasal na sila. Pray ng Panginoon. Sa ating pong announcement na after yung love story. Announcement na po tayo. Every Wednesday pa rin po. Every Wednesday prayer meeting natin dito sa dito sa Makachan or dun sa Tokwin 4 p.m. Kasi ang init po. Kasi grabe na yung parating na yung summer. So, prayer meeting natin. To be announced po dun sa GC natin. Tapos, Saturday po kina Sister Lina, patuloy pa rin po. Balita ko po napakaraming nag-attend kahapon. Purimbor pa rin noon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At ang practice po natin every Saturday din dito sa church. 2 p.m. Amen po. Mainit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid Sir Jenny para sa ating tithes and offering. Muli po tayong tumayo po sa ating aming banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat at pupuri sa inyo. Tunay na po kayo kalugod-lugod ng pagkakali po, Lord. Kaya sa araw na ito, Lord, kayo po aming magpaitaas, Lord. Lord, dinadalangin ko po ang aming pastora na lagi niyo pong gabayan, Lord, sa kanyang buhay. Ibigay ang kanyang pangangailangan. Ganyan din po ang bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Lord, lahat ng aming kahilingan. Kayo po'y hindi nagdulo, hindi laging yes po, Lord. Kaya salamat, Lord. Alam namin, Lord, ang aming tithes and offering na ang aming malilikom na salapi, ito po ay aming magagamit lamang sa ikalalago at ikagaganda ng aming bahan-bahan. Kaya, Lord, alam namin, Lord, lahat ng aming mga kapatid, Lord, ay puspos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan para sa amin, Lord. Kaya po, Lord, binibigyan po namin kayong papurit pasasalamat, Lord. At kayo na pong bahalang gumabay sa bawat isa. Ito po namin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. God loves a cheerful giver. So bago po tayo dadako sa mensahe ng ating Panginoon ngayong araw, doon muna tayo sa cheerful giver. Meron pong ginawa si Lord para sa atin sa araw na ito. Sa damang church na ito pinagpala. Lahat ng pangailangan ay talagang tinutugunan ng Panginoon. Pwede ko bang tawagan yung mag-asawa? Mabuhay ang bagong kasal. Pakitala na lang yung laptop. Ay, kayo dalawa. So, Pastor, huwag niyo na kasi sabihin. Sabi niya, hindi ko sabihin. I-ano ko lang i-announce. Asa na si Rain? Asa na si... Karang, dito kayo. Buksan natin yan. Tayo po ay pinagpaalan ng Panginoon. Meron na po tayong bagong, blue bag, no? Meron na po tayong bagong laptop. At gusto natin ipag-pray yung mga asawa. Sila po ang nag-donate nito. Bawal yung... Dito po doon. Sir Rain, dito ka na. Si Teacher Rain. At saka si Mendez. Dito kayo dalawa. Sobra talaga sila nahiya. Sana lahat yung nagbibigay nahiya, ano? Dito kaya pag-pray namin. Pag-pray natin sila. Karan. Mahiya sila. Hindi naman kayo makikita. Invisible naman kayo. Okay, anyways, so bago sila nahiya, kaya pasensya na po. Kasunod nyo sila mapanood, atin po silang ipanalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Kayo po ay tumugon sa pangangailangan namin sa laptop. Sapagat napuno na yung laptop na ginagamit ni Pastor LB. Kaya po Lord, hindi po kayo nagkulang. Kayo po ay sadyang napakabuti at gumawa ng paraan agad-agad. Bago pa ito na tuluyan hindi na pwede gamitin. At ginamit nyo nga si Rain at si Mendez, Panginoon, sila po ay tumugon sa pangailangan na ito at nag-donate sila ng laptop sa church na ito. Kaya Lord, salamat. Salamat. Ikaw ay tapat sa kanila at binigyan niyo sila ng generous heart and spirit upang, Lord, sila po ay magamit niyo para sa pangailangan ng iglesia na ito. Amin pong silang pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, naniniwala ang mga katulad nila, hindi mong babayaan, kundi sila po ay tuluyan mong gabayan, bigyan ng karunungan at pagpalain. Nang sa ganon, anong pagpapala, makamtan nila ay gagamitin nila yung para sa iyong kalwalatian, lalo na sa para sa iglesia nito at sa mga nangailangan. Salamat Lord sa kanilang buhay, sa iyo po ang papuri pagsamba. Tinataas ka namin ang buhay nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wala para natin ang mahayain. Okay, Teacher Wayne, thank you. Yes, salamat po. So, meron pa bang may gusto sabihin? Okay, lalako po tayo sa ating message. Hindi po tayo lalayo dito sa message na gusto talaga ang Panginoon na itanim sa ating puso isipan. Sa umaga nito, patuloy natin na tinatanggap ang mga panalangin mula kanina hanggang ngayon. Na tunay nga ang Panginoon Jesus lamang inaasahan natin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang bubuksan ng unawa ng bawat isa sa atin para matanggap natin ang bawat salita niya. So dadako po tayo doon, ano bang pagpapala na mayroon tayo, the blessing of trusting in the finished work of Christ. Para naman maano tayo, ma-excited tayo. Ay, ganito pala kapag ikaw pala ay isinuo mo na yung buhay mo doon sa natapos na ginawa ni Kristo, doon pala nagsimula, nagiging magaan ang lahat para sa atin. So, hindi naman makaila sa inyo. Itong nakaraan, meron tayong viral na panood sa... Napapanood niyo ba yun? Yung pinag-usapan? Yung tungkol sa false preacher and the danger of not having a mentor. Napanood niyo yan? Yung huwad na mga aral at ang panganib ng hindi pagkaroon ng mentor. So, ang dalawang bagay na ito ay mahalaga pagbulayan natin dito sa church, hindi para makibahagi tayo sa pangyayaring diskusyon. Okay? Pero ito ay upang sa kapanatagan ng bawat isa, marahil meron sa inyo
hindi pa kayo masyadong convinced, di ba? So mahalaga malaman nyo kung tama o mali ang mga itinuturo ko sa inyo. Okay ba yun? Kasi para sa akin, okay sa atin ako. Lalo na higit sa lahat, isang panganib na hindi pagkaroon ng mentor, kaya mahalaga, alam nyo kung ano talaga, karapatan nyo malaman kung ako ba talaga ay masabi nyo, sumusunod talaga ako doon sa pagtugon ng Panginoon. Pero bago yun natin tignan, tignan muna natin yung bakit mahalaga ang may mentor tayo? Ano ba ang role ng mentor sa buhay natin? At bakit isang panganib ito kung walang nagme-mentor sa atin? Ito yung mga dahilan. Gawain ng mentor ang tulungan tayo para tayo ay magkaroon ng tagumpay, para makamit natin yung inaasam natin na goal. Tutulungan nila tayo, i-motivate nila tayo, bigyan nila tayo ng advice, ititrain nila tayo, bigyan na tayo direksyon kung nalilis tayo ng daan, suportahan nila tayo, itatama nila, i-coach nila tayo kung tayo ay nasa mali. Yun po yung layunin at bahagi ng pinaka-importanteng gawain ng isang mentor. Kaya ang maging mentor ay mahalaga na siya ay ginagabayan ng banal na espiritu sapagkat ang Diyos lamang ang tunay nakakaalam ng panukala na meron siya para sa atin. Kaya napakaalaga na ang magme-mentor sa atin, siya talaga ay anointed at ginagabayan siya ng banal na espiritu. Halimbawa, kung ang gumagabay sa atin, false preacher, paano kumuhat ng mga ngaral ng Biblia ang nagme-mentor sa atin? Ano ang mangyayari sa atin? Magme-mentor pa rin siya sa atin, pero hindi maging tama ang direksyon ituturo sa atin, kaya hindi maging tama ang kanyang pag-training, ang suporta niya, ang advice niya, i-motivate niya tayo, hindi siya maging tama sapagkat hindi siya ginagabay ng banal na espiritu. Lalo na sinasabi sa Kawikaan 14 verse 12 na tandaan po natin ito na ang may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Alam niyo, ito po mismo ay itinuro talaga ito ng Panginoong Yesus. Sa panahon na siya ay nasa ministry, at sinabi niya doon sa Matthew 23 verse 1 to 4. Ito ay tungkol sa mga tagapagturo ng kautusan. At ang kausap ni Jesus dito, yung mga tao at ang kanyang mga alagad mismo. Okay? Na sila po ay mga Pariseyo na sila po yung tagapagliwanag ng kautusan. Pero ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao nandun sa paligid na yon. Gawin niyo ang itinuturo nila at sundin niyo ang itinuturo nila. Kanilang inuutos. Pero meron siyang sinabi, ngunit huwag niyo tularan ang kanilang ginagawa. Bakit? Ano bang ginawa nila? Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinapangarap. Kaya, kung ating unawain ang sinasabi ni Jesus, ang mga kautusan na itinuturo nila ay tama at totoo. Subalit may problema sa mga ngaral na ito, yung mga naging mentor nila sa time na yon, na ganito, pilit nila ibigay ang pasanin ito sa mga mine-mentor nila, samantala sila din naman hindi nila kayang tuparin. Nakukuha ba natin yan? So, alam niyo, ang ganitong klase turo galing kayong, parang galing na sa bahay, mabigat na yung pasanin mo, ang dami mo ng problema. Tapos, pag iniisip mo, pag pupunta ka sa church at makinig ka doon sa preacher, napipreach siya, uuwi ka, nakuha mo yung kasagutan mula sa Diyos at itinuwid niya ang iyong direksyon, nagkamali ka lang kasi ng desisyon, pero hindi pa huli hala, parang ganon.
Pero ang nangyayari sa ganitong klaseng pagtuturo na ginagawa nila, na si Jesus mismo ang nagsasabi na napapataw sila ng mabigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ang daliri nila ayaw galaw upang tumulong sa pagpasan. Amen? Makukuha po ba natin yun? So hindi, instead yung habang pagmamahal ng Diyos ang narinig mo pagpasok mo sa church, galit at ang naranasan mo doon sa salita ng Diyos. Kaya nabigo ka at nawala ng pag-asa. At kaya itong sinasabi ni Jesus sa kanila sa verse 4, nagpapataw kayo ng mabigat na pasanin sa mga tao, ngunit dalilin ayaw ninyong igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yun. Di ba kung sa kumbaga sa lumapit kayo, kaya napunta yung tao sa church kasi gusto niya na maibsan siya sa sitwasyon na pinagdadaanan niya. Marami na siyang problema sa bahay. Pagdating niya sa church, bigyan mo naman siya ng dagdag na problema. Amen? Kaya yung ang sinasabi ng Panginoon na halimbawa para sa atin. Kasi yung mga tagapagturo ng kautusan talaga, makikita natin sa kanila, nagtuturo talaga sila. Hindi naman galing sa, galing talaga siya sa Biblia. Pero ito ang sinabi ni Jesus sa kanila sa Matthew 23 verse 13. Ito yung summary para sa kanila. Isa sa mga summary lang. Anong sabi sa kanila? Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Isa yan. Bakit? Sabi nila, sabi ng Panginoon, hinahadlang nyo ng mga tao upang hindi sila makapasok sa karya ng langit. Hindi na nga kayo makapasok, hinahadlang nyo pa ang mga nais pumasok. So, ibig sabihin, sa panahon na masasabi natin, hindi sila nakatulong. Nagturo sila, pero sila rin ang naging hadlang kung bakit ang tagapagkinig, mini-mentor nila, nahihirapan sila magkaroon ng joy, peace sa relasyon nila sa Diyos. Kasi pinapatawad sila ng mga bagay na hindi makatulong para lalo sila ma-inlove sa Panginoon. Hindi makaroon lang sila ng takot. At yung takot na yun, para ba ang Diyos puno ng galit lamang sa atin tuwing tayo nagkakamali. At hindi ganun ang Diyos na sinasamba natin. Amen? So sa panahon natin ngayon, itong isang katanungan, sino ang mga tagapagturo na hiyambing natin sa Pariseo? Sila yung mga nagtuturo ng kaligtasan ng kaluluwa ay hindi sapat dahil sa pananampalataya sa natapos na ni Jesus. Kundi ang ganap na kaligtasan ay ang pagtupad sa utusan, etc., etc., etc. Marami ka pang dapat gawin. So ganun ang kanilang pagtuturo. Sila din yung mga mangangaral na nagbibigay pasanin sa mga tao para daw maging ganap at hindi mawala ang salvation o kaligtasan, subalit sila din man ay hindi nila kaya tuparin mga ito. Nakukunyari lang sila na sila ay banal at natutupad sila ang kautusan. Kaya ang mga ganitong klaseng manggagawa, masasabi natin na ilagay nila sa walang kabuluhan ang ginawa ng finished work o natapos na gawain na ni Kristo. Kaya anong sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila? Sila yung the blind lead the blind fall into the ditch. Na sila yung kaya sinabi, hayaan nyo sila, mga bulag na taga-akay na mga bulag, at kapag bulag ang umakakay sa kapwa bulag, pareho sila mahuhulog sa hukay. So anong ibig sabihin nito sa ating pag-aaral? Na ibig sabihin nito, mahalaga ang may mentor tayo, ngunit higit na mas mahalaga na ang nagme-mentor sa atin ay hindi huwad na mangangaral ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. Kaya kung mali narinig natin katuruan, tiyak tayo din ay maging huwad ng tagapagturo. Ngayon ba tayo doon? Mga kapatid, hindi naman lingid sa atin na ginala na tayo ng Panginoon sa kasulatan tungkol sa huwad na propeta at mga tagapagturo. Ako din man, marami po ako dinaanan mentor sa buhay ko
At ang pinakaunang naging mentor ng buhay ko ang aking ina. Bata pa ako, tuwing nandyan ako, habang nagbabasa siya ng Biblia, kinikwento niya sa akin ang pangyayari habang nagbabasa ng Biblia. Kaya nga palad ang inyong mga anak kapag kayo ay talagang nagduro sa salita ng Diyos. Asahan po natin yung ang kalakihan din nila kapag nasa tama tayo na ituwid din natin sila sa tama sa gabay biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? So lahat ng mga dumaan sa buhay ko ay yung iba naman na mentor sa buhay ko, sila po ay umuwi na kay Lord. Nagampanan nila ang kanilang tugunin bilang instrumento, ginamit sila ng Panginoon, at marami pa rin hanggang ngayon na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa buhay ko. Ngunit base sa experience ko, meron din naman ako kanansan yung iba na napagtanto ko dahil naging mali ang kanila ang naging unawa sa salita ng Diyos. Kung kaya naman, ako naman ay dumaan sa isang mali na turo ay hindi naging tama yung unawa ko noon. Noon yun, hindi na ngayon. Patungkol sa komunyon. Isa po yan. Isa lang yan sa natutunan kong mali. Kaya nakaroon din po ako ng struggle sa tunay na pagtuturo ng Diyos, ang tunay na pagtuturo talaga ni Jesus. Dahil kasi dati every communion, hindi ko buong naluwalhati ang alaala sa natapos na ni Jesus. Kundi ang inaalala ko lagi ang mga kasalanan na gawa ko. Kaya habang nag-communion ako, yung kasalanan ang iniisip ko. At hindi ko inaalala ang sakripisyo ni Jesus. Kaya po, kapag tayo po ay na-communion, maraming beses ko na po itinulog sa inyo ito. Celebration po yan ng tagumpay na natapos ng Jesus. Lalapit po tayo sa Kanya, kahit hingi po tayo ng patawad, kung hindi naman tayo naniniwala na tayo ay pinatawad, manatili ang ating mga kasalanan. Amen? Ngayon pa man, hindi ko rin naman sinisisi at inusgahan yung mga dating nagturo sa akin sapagkat sila din naman ay sigurado may nag-mentor din lamang sa kanila. At tanging matestify ko ngayon for the glory of God, sa kalalaunan, marami pa rin dumaan iba't ibang pastor, lingkod ng Diyos, mga kapatiran, at kayo din na hindi nyo namamalayan. Sa tuwing may meeting tayo, prayer meeting tayo, at kayo po ay tumatayo dito, at kayo po ang mag-share, na ginagamit din kayo ni Lord sa buhay ko. Amen? At yung iba nga nag-mentor sa akin, hindi nila ako kilala. Bakit? Napapanood ko lang sila sa media. Ngayon tayo mapapanood na talagang ginagamit din sila ng Panginoon. Kaya kapag ang media, yung mga Facebook, mga TikTok, ano man yan, YouTube man yan, ano man yung bagay na meron, yan po ay sadyang napakabuti ng Panginoon kung gagamitin lang talaga ng buong mundo para sa pagtulong para tayo po ay mapalapit sa Diyos at makilala ang tunay na Panginoon, ay siguro mapadali na rin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi maihayag talaga ang tunay ng gospel. Pero nais ko pong malaman ninyo mga kapatid na bukod sa media, nag-attend din ako ng mga conference, ibang churches. Sila ay masabi ko, hindi na sayang talagang salita ng Diyos sa aking buhay para ako'y lumago sa tamang pananampalataya. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ako sumisiyasat sa katotohanan at araw-araw humingi ako ng tulong at gabay ng banal na Espiritu para magpatuloy ang aking paglago, pagkakilala ng relasyon sa Diyos, lalo na pagkakilala ang tunay na kahulugan ng Kristo. So isa sa pinagsasalamatan ko sa Panginoon, ang malaking encouragement na dulot sa akin ang buhay ng mga early church leaders. At masasabi ko talaga, sila talaga yung best mentors. Sapagkat umupo sila sa aral ni Jesus, si Jesus ang nag-mentor sa kanila. Palapahan natin ang ating Panginoon. Grabe. Hindi sila mga false preacher ng Bible or what ng mga aral ng Biblia.
Agit sa lahat, may katibayan na tayo sa kasulatan. Natapos na nila sa kanila ang kanilang pananampalataya. Natapos nila sa sanlibutan na nagtagumpay. At kamanghang-mangha ang kanilang patotoo. Nagtagumpay sila, ipinaglaban ang natapos na gawain ni Jesus. Kaya kung ang mag-mentor sa atin ay tulad ni Apostol Pablo, matitiyak natin ang ating tagumpay. Bakit? Sapagkat hindi lang siya lumago sa aral ni Jesus, kundi binaya niya pa si Kristo. Yun po yan eh. Kaya naman, makikita natin, kahit wala na si Apostol Pablo ngayon, isa ako dito. Pero marami pa rin mga patotoo, mababasa natin at maririnig natin sa mga great ministers of God today na inspirasyon nila ang buhay ni Apostol Pablo at ang mga naituro ni Apostol Pablo. Tama hindi? Kaya great mentor siya, masabi ko, talaga. At mapalad din tayo dahil mula sa kanilang buhay na patotoo ay naging karunungan mula sa Diyos para sa atin. Kaya marinig nyo halos every Sunday, hindi ako tumitigil sa pag-encourage sa inyo, gayahin natin ang early church believers. Kasi sila nagtagumpay na. At naisulat na sa Biblia ang kanilang patotoo, hindi mo na pwede bawasan, hindi mo na pwede dagdagan. Pawang katotohanan sapagkat ang motor ng Biblia, ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ganun pa man, mahalaga din na tayo, din sa sarili natin, ay matutunan natin talaga umupo tayo sa paanan ni Jesus. Makinig sa turo niya at hindi lang makinig sa turo niya kundi sumunod. Kasi hindi lang nakasasalalay sa mentor natin ang ating paglago. Kahit nasa tama at katotohanan ang katuruan. At kahit araw-araw tayo turuan nila, subalit hindi naman natin isinasabuhay, wala din pong nangyayari. Tama hindi? O yung natutunan ng Latin ng Sunday, kumusta na kaya tayo? So halimbawa na lamang ang turo sa atin ay manatili tayo sa pananampalataya sa natapos ni Jesus. Yan po yung series ng pinag-usapan natin. Yan na ba ang landas na tinatahakan natin ngayon, araw-araw? Tanungin mo sa katabi mo. Oh, wala kayong boses para magtanong. Bakit kaya? Subalit, asahan niyo mga kapatid, ito talagang aking panalangin na lahat tayo ay magkaisa at manatiling mabuhay sa mga pananampalataya sa natapos na ni Jesus para sa atin. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na magdadala sa atin sa tagumpay. Sabi ko nga, hindi na tayo makipagbaka para magtagumpay. Makipagbaka tayo mula sa tagumpay ng ating Panginoon Jesus. Amen? Everything was done. Parang yung Red Sea. Wala naman sila ginawa doon. Binuksan lang ng Panginoon. Dumaan na sila. Tama? O, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus ay pa ako sa cross. May nagawa ba tayo? Wala. Kaya muli, kung sino man sa inyo na tinanggap niyo ako bilang spiritual na mentor, sino ba dito tinanggap niyo spiritual mentor niyo? Wow. Pero nung naman hindi nag-amen, ibig sabihin ko ba ako tinanggap? Pero asahan niyo mga kapatid, ako din man, para hindi ako maging palalo, husmus talaga ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Mahalaga din para sa akin na alam ko din ang posisyon ko sa inyong buhay espiritual. Kaya mahalaga, nagbabasa tayo ng Biblia. Sapagkat mababasa natin ang mga karakter ng mga unang believers kung paano sila.
Mga napagdaanan ni Apostol Pablo, ang kanyang pagkakumbaba, ang karunungan na meron siya bilang apostol, bilang preacher, bilang leader, bilang mentor. Pag nababasa mo yung, wow, namamanga ako. Ito yung gusto kong mentor ko. Hindi ko man marinig ang kanyang tinig. Pero nababasa ko sa Biblia. At hindi ko sinasabi na hindi na ako nakikinig sa iba. Kanina lang sinasabi ko sa inyo, nakikinig pa rin ako. At may mga nagtuturo pa rin talaga ngayon kung paano ang katuruan sa Acts Church, sa iglesia ng mga unang iglesia ng mga unang early church believer. So, every time nagbabasa ako, tinitingnan yung pinag-aaralan ko yung mga karakter nila. Kasi kailangan natin pag-aaralan, bakit mga kapatid? Ngayon nagtagumpay na sila eh. Kaya inspirasyon ko ang kanilang, lalo na tayo ngayon, hindi naman tayo katulad nila eh. Sila grabe ang pinagdaanan nila ang persecution. Tayo na lalo dito tayo sa Pilipinas. Wala naman nag-persecute sa atin dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Ang maranasan ng persecution, yung habang naniniwala kay Jesus. Hindi ba? Dahil hindi sila sumasang-ayon, kaya nga may mga tao sa paligid natin, sila man, kahit anong ginagawa nila sa atin, bahagi pa rin ang plano ng Diyos. Kasi kung walang nag-uusik sa atin, hindi naman natin maranasan si Kristo at hindi natin makita, ay nagbago na ako. Kung dati ganitong sinasabi, minura ko na ito. Ngayon hindi ko na nakakaya. Di ba? Nakaroon tayo ng pagbabago. Kaya, alam nyo, ang masasabi ko lang, pag nagbabasa ako ng mga karakter ng mga early church believer, lagi ito nagpapaalala sa akin. Kung ako man ay spiritual mentor ninyo, at ito yung pinagsasalamatan ko kay Lord dahil sa pagbabasa ko ng mga karakter ng mga early church believer, nagpaalala ito sa akin na ako din man ay magagawa lamang sa biyaya ng Diyos na ginagamit sa pagtatanim at pagdidilig. Ngunit pagdating sa paglago ninyo at paglulubo ko, ang Diyos lamang ang pinanggalingan nito. Amen. Kaya nga, itinanggi ko, mula pa sa simula, natawagan akong head pastor ng church na ito at kayo ay membro. Kundi paulit-ulit kong sinasabi, tayo ay magkapatiran. At kailangan natin ang isa't isa, mag-encourage sa isa't isa, at si Kristo lamang ang head ng iglesia na ito. Sapagkat, natuwa talaga ako yung nabasa ko ito kagabi. Grabe, sabi ko talaga. Habang tumatagal, nagre-rest ako sa finished work ni Jesus. Patuloy naman din siya nagtuturo. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi dito, sabi niya sa aklat ng Mateo 23, verse 8. Huwag kayong patawag na ano daw? Guro. Sapagkat isa ang guro. At tayo lahat ay? Oh, di ba? Sa 9? Isa lang yung ating Ama. At yung verse 10, huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang inyong tagapagturo. Ang Kristo. At dito ko lalong hinahangaan si Apostol Pablo. Sapagkat wala akong mababasa sa karakter niya na ipinagmamalaki niya ang galing niya magturo. Kundi ang pag-amin niya, galing sa Diyos lamang ang kanyang karunungan sa pagtuturo at sinusunod lamang niya ang kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, ang hinahangaan ko sa kanya, ang hindi niya nais ng mga tao ay siya ay purihin bilang tagapagturo at mentor nila. Katulad na lang yung nangyaring pag-aaway at inggitan sa iglesia ng Corinto. Patungkol sa pagtatalo ay yung
nagkaroon ng pagtatalo sa iglesia ng Corinto. Sabi nila, ako kay Apollos at iba naman ako kay Pablo. Kaya kung ating dagdagan ang unawa ito, in reality, para malalo natin ito maintindihan, hindi niya ikinagala ito na gusto sila ng mga tao at pinag-aawayan. Parang ganito, nag-aaway yung mga kapatiran, gano'n. Yung mga believers, kapwa Kristiyano. At yung pastor namin, mas maayos siya sa pastor ninyo. Sabi naman yung isa, yung pastor namin, mas magaling. So ito yung sitwasyon parang makikita natin, nag-aaway na may inggitan sa sitwasyon na yun. Subalit para kay Apostol Pablo at kay Apollos, ang mga tao na ganito na may alitan ay hindi sila nabubuhay sa espiritual na pamumuhay. Kundi ito ay palatandaan na sila ay makalaman. Bakit? Sapagkat sa galing ng tagapagturo ang kanilang focus. Ang galing magturo ng pastor namin. Doon sila nakapokus. At ipinagmamalaki at hindi kung ano ang tinuro. Mas ipinagmamalaki nila si Apollos at si Pablo kaysa doon sa itinuturo nila. Kaya hindi ang Diyos sa buhay ni Apostol Pablo at Apostol Apollos sila pumahanga. At hindi pumayag sa Apostol Pablo sa ganitong klaseng pananaw. Kaya sila ay tinanong at ipinaalala niya kung sino sila at sa buhay ng mga tagapakinig. Medyo maliit siya, pero i-explain ko po. Kaya nagtanong si Apostol Pablo, sino ba si Apollos? At sino ba si Pablo? Kami sabi niya, mga lingkod lamang ng Diyos na pinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung grabe sabi ko, ganitong klaseng mentor na meron tayo. Maluwalhati talaga ang Diyos sa ating buhay. Maasahan talaga natin ang tagumpay. At sabi pa niya, ginawa lang namin ang bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Hanggang doon lang. Anong tungkulin ito? Magtanim? Ako nagtanim, si Apollos man ang nagbili. Subalit, sino ang nagpapalago, nagpapatubo? Ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Hallelujah! Bakit? Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay parehas manggagawa lang. At bawat isa tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kaya sabi niya, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin at gusali. So ating i-summarize. Diba? Sabi ko sa inyo, kaya-kaya natin matapos alas 12. Sa unang 1, chapter 2, verse 26. Ito naman si Apostle 1, si Apostle John. So meron tayong mga apostles, mga early church believer, masasabi talaga natin, tunay sila ginamit ng Panginoon. Sapat na gabay para sa atin. Tuwing may nagtuturo sa atin, hindi natin kilala, narinig natin, buksan natin kaagad ang Bible. Di ba? Tuturuan tayo ng Panginoon. At sabi niya dito, pero bago mo sabihin ito, madalas kong napapansin sa prayer meeting natin, meron sa inyo na ka-assign mag-share ng message. Tuwing nandyan ako, hindi ko na mapalagay mag-share. Ako hindi. Pag lagi nakatingin sa akin, parang nagbabantay ako ng mali.
Pero sa kalalauna nakita ko, nakakaroon ng pagbabago, hindi ko na nakita may nanginginig. Praise God? Diba? Pero nais ko pa rin ipaalala sa lahat na bawat isa sa atin, kung tunay tayo na born again, ibig sabihin nun, si Kristo, the Anointed One, nasa atin, and He is greater in us. Na yung nasa akin ay hindi ibang Diyos, siya din ay nasa inyo. So, hindi ang pastor or mentor natin ang greater, kundi ang ating Panginoong Jesus. No one can take that place. Lalo na sa iglesia na ito. Walang dakila dito maliban ang Diyos lamang. Sa Kanya ang papuri at sa mapalagpakan. Kaya ito yung encouragement sa atin ni Apostle John. At sinasabi niya ito, batay na rin sa kanyang experience bilang disipulo ni Jesus. Kaya sabi niya, nagsulat siya, binigyan niya tayo ng babala. At alam niya ito, binigyan niya tayo ng babala laban sa mga taong nagnais na iligaw tayo. At sinasabi niya batay sa kanyang experience, lalo na isa siya sa mga disipulo ni Jesus. So alam niya kung ano yung pagpapala na kamtang niya dahil sa finished work ni Jesus. Una, dahil sa finished work ni Jesus ay naging daan ito upang manahan sa kanya ang Espiritu ni Kristo. Kung hindi natapos ni Jesus yung ginawa niya, hindi manahan sa atin ang Espiritu ni Kristo. Tama o hindi? So nakikita natin yung malaking blessing sa finished work ni Jesus. Pangalawa, bukod sa alam niya, dahil sa natapos na ni Jesus na gawain, nabayaran na niya lahat, nanahan na sa kanya ang Espiritu ni Kristo. Pangalawa, alam niya rin na simula inumpisahan niya na natili, nakahinga na siya sa finished work ni Jesus, mas lalo siya nagtagumpay sa mga pagsubok at pag-uusap. Kaya isinulat niya ito sa atin upang tulungan tayo magdaan na pagtagumpayan nila, natitiyak nila sa atin, magtagumpay tayo. Kapag sundin lang natin, katulad ginawa nila, gayahin lang natin sila sapagkat ginaya nila si Kristo, nakinig sila sa turo ni Jesus at sinunod nila ang turo ni Jesus. Kaya nag-iwan siya ng sulat at totoo para mabigyan tayo ng babala. Una, sa verse 26, para bigyan tayo ng babala. At syempre, sa verse 27, hindi lang siya nagbigay ng babala. Okay, sabi niya, may magnais talaga iligaw kayo. Pero sa madaling salita, nag-encourage siya sa atin, huwag kayong mag-alala. Mag-rest lang kayo, trusting in the finished work of Jesus. Secured na tayo sa lahat ng bagay. Sabi niya, gayon pa man, ang Espiritu ipinapaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu na napili sa inyo, ano daw? Hindi nyo na kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Sino ang magtuturo? Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat. Hindi yung, ito yung lahat ng bagay. At higit sa lahat, itong lahat ng bagay na ito ay tinuturo niya ay totoo. At walang bahid na kasinungalingan. At ang sinasabi lang niya sa atin, tulad ng itinuro ng Espiritu, manatiling kayo kay Kristo. Malinaw, si Kristo ang dakilang mentor ng buhay natin na hindi tayo iiwanan, pabayaan, kundi tuturuan tayo. Mga kapatid, mag-encourage po tayo sa isa't isa sa katuruan na ito. Mapalad ang manatili at magtiwala kay Kristo. Amen? Tatapusin po ang message na ito dito. Pag-usapan natin sa next meeting natin
paano ba natin talaga, although may bahagi na tayong nakuha, paano natin ma-spot o malaman kapag ang preacher ay huwad or fake preacher siya. Malalaman natin lang yan sa gospel. Kapag hindi po natin alam ang totoong gospel ng Bible, hindi po natin ma-distinguish ang mga natuturo ng iba na hindi pala totoo. So, ang tanging paraan para malaman natin ang kung false gospel o true gospel ba ang itinuro sa atin, dapat alam natin ang true gospel. Kung ano talaga ang gospel na isinusulat sa Biblia. Amen? At yan ang pagsalamatan natin sa ating Panginoon. Dahil meron tayong dakilang mentor, nag-alay ng buhay para sa atin at hindi tayo mawawala. Asahan natin, bawat isa sa atin, gagamitin ng Panginoon. Kasi may mga moment na may mga bagay na hindi natin alam, kausapin tayo. Tapos tiyakin natin, mga kapatid, hindi dahil nagmamalaki tayo, hindi dahil may pagmamahal tayo sa isa't isa at dahil tayo ay isang katawan ni Kristo. Amen? Kaya sa iglesia na ito, nasa finish work tayo ni Jesus, kaya binigyan tayo ng Panginoon, biblical decrees and declaration. Kaya tayo po ay tumayo at ako po tayo mag-declare. Ako po ay manalangin. Lord, salamat sa kabutihan niyo sa amin. Kayo yung dakilang mentor ng bawat isa sa aming Panginoon. At habang kayo ay nananahan sa amin, habang kami nabubuhay dito sa libutan, kami ay pinili mong manggagawa, Panginoon. Pag manatili kami, magdidilig at magtatanim, Panginoon. Kung ano mang karunungan na dadaloy sa buhay namin, O Lord, aming dalangin sa iyo, Panginoon, ang patubayan niyo kami na hindi kami magmamataas, lalo kami magpapatumbaba at magpasalamat sa iyo sa opportunity, sa blessing na ginagamit mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo lang, Lord, ang papuri at pagsamba sa amin. Salamat sa church na ito, Panginoon. Ipinagkatiwala mo sa amin, O Lord, ang makinig sa iyong puro, Panginoon. Kaya pala, sabi mo, hindi kami dapat mabuhay lang sa tinapay, kundi sa bawat salita. Sapagat nandyan na pala sa kasulatan ng Panginoon. Kasi hindi lang kasulatan ang binigay mo. Dumating ka, nagkatawang tao para patunayan mo ang lahat na naisulat mo ay totoo. Naganap yan, Panginoon. Natapos mo lahat yan. At kami ngayon ay pawang mapalad. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan para sa bawat sa amin. Buwang aming tiwala. Tatapusin mo ang nasimulan mo sa amin na may tagumpay, sapagkat ikaw ay nagtagumpay na para sa amin. Kaya sa iyo lamang papuri pa sa salamat inaalay namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang tunay na Kristo, anak ng Diyos na buhay. Amen. Ngayon mga worshiper, at start po tayo sa declaration. Sorry. Amen. Sabay-sabay natin ideklara ang ating faith sa ating mahal na Panginoon. Nilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso. Namin po natin ang bawat kataga bilang ating commitment sa ating mahal na Panginoon kung paano siya ay nag-iingat sa atin at siya ay pinagkakatiwalaan natin because the Lord our God is with us always. Amen po ba? And we are victorious in Christ Jesus. Sabay-sabay po tayong magbasa. I am fearfully and wonderfully made, and God's words are so wonderful in me. I am the new creation
sure. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me. I will never be shaken. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Because I am a child of God, and I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on His promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, amen. Amen. Tayo po'y mananatili kahit na naman pong mga problema na ating dinaranas, tayo po ay mananatili sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang daan. Ito po ang katotohanan at ang buhay na sinasabi nga po niya sa kanyang mga salita sa Psalms 6:10, Be still and know I am your God. Kasi na po, kaya purihin po ang Panginoon, tayo po ay umawit sa mananatili po tayo sa ating Panginoon.
sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na inyong mga anak, Panginoon, ay magkaroon ng tunay at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, isusuko namin sa iyo, Panginoon, kung ano man po ang nakikita mong mga hadlang upang kami ay lumagot, lumapit sa iyo ng lubusan, Panginoon. Lord, napagtagumpayan mo na po ito, Panginoon. Kaya Lord, walang puwang anumang klase problema, anumang klase gawa ng kalaban, Panginoon. Because He's already defeated 2,000 years ago, Lord. And He will continue to be defeated, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Let your Holy Spirit fill this place. Oh, hallelujah, Panginoon. Puruin mo ang mga anak mo ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maramdaman namin, oh God, ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Maramdaman namin, Panginoon, kung paano ka tumugon sa aming mga panalangin, oh Diyos. Napakadakila mo, Panginoon. Salamat, salamat, oh God. Salamat, patuloy mong dinidinig ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord, binili mo kami ng pusong mapagpakumbaba, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, nakita ka, Panginoon, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Hayaan mo na dalhin namin ang presensya mo, ang biyaya mo, Lord, sa aming mga tahanan, Panginoon. Pa-share namin kung gaano ka mabuti, Panginoon. Pa-share namin ang magandang balita ng kaligtasan na nanggagaling lamang sa iyo, o aming Panginoon Diyos, na aming tagapagligtas, O God. Muli, Panginoon, ibalik mo kami dito sa susunod na linggo na merong kasigasigan, na merong excitement, O Lord, sa mga gagawin mo, Lord, sa aming mga buhay. Excited kami, Panginoon, na makipag-liig sa iyo, Lord, makipag-aral na iyong mga salita at magpuri sa iyo, Panginoon, ng may katotohanan sa Espiritu at sa katotohanan kami lamang ay magpupuri sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, hayaan mo na magkaroon kami ng tunay na kapahingahan sa iyong presensya, O Panginoon. O dakila ka, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Go in peace. The grace
of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Christ Jesus' name. Amen. Hindi mo na kapatayin, Pastora. Hindi mo na, no? Ay,